Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising ko nga pala, agad naman ako pumunta sa kusina namin at nagtimpla ko ng iced coffee. Bala ko din sana magkape ng mainit, talaga naman ginawa ko na lang ay yelo para kahit paano naman hindi ganun kainit. Inilipat ko na rin pala itong mga tao na nilabang ko kahapon at mga tuyo na rin naman. Medyo halos may kadumihan na rin pala yung sasakyan at galing kami ng Calatagan, Batangas kaya magpapa-arwas na lang din muna ako. Sobra din naman talaga ang init at nasa alas 12 ng tanghali kaya magpapa-arwas na lang din muna ako para kahit paano naman maging malinis yung kotse ko. Pagkabukas ko nga ng aircon at talaga namang halos hindi uminit kaya binuksan ko na lang din muna yung mga salamin at inikot ko muna dito sa may subdivision namin para kahit paano naman matanggal yung init sa loob. Ito si Imago din kasi napakabihira ko lang pakarosan at medyo halos busy rin talaga sa trabaho ako. Halos sa isang buwan nga talaga ay mabibilang ang pagpapalinis ko dito at talaga namang hindi ko magawa. Buti na nga ngayong araw ay naisingit ko at talaga namang napakarami ng dumi at pinatanggal ko na lang din muna yung cover talaga. Medyo halos talaga naaawa din ako sa sasakyan ko kasi wala akong parking lot at sa may tabi lang siya ng karsada pinaparking. Siguro pag sunod na pinalad na lang tayo saka na lang tayo bibili ng kahit paano na maparking ng sasakyan para kahit paano meron na ako mapaglagyan. Nakisuyo na nga lang din ako kay kuya na sabi ko ipakipunasan yung makina ng sasakyan ko at medyo may kadumihan na rin talaga. After ko nga lang din pala magpakarwash ay dumaan ako dito sa bilihan ng ulam at bumili na lang din ako para kahit paano hindi na kayo magluto pag kumain pa ako sa bahay. Binilhan ko na nga lang din pala ang jowa ko ng ulam at saging na lang din yung iuulam ko. Pagkatapos ko lang din pala kumain na nasikaso ko na yung mga gamit in the yard at paliliguan ko siya at binuksan ko na lang din muna tong sabon na in-order ko sa kanya. Simula pa din kasi nung bago kami mag-swimming papuntang Calatagan, Batangas ay hindi ko napaliguan si Dear kaya niliguan ko na rin at medyo kakaiba na rin yung amoy niya. Kaya talagang bago ko pinaliguan si Dear nasikaso ko na lang din muna yung patungan niya at napakalikot kasi nito pagkatapos paliguan at gulong ng gulong at mamay mahuhulog pa. Halos napakabilis talaga ng buwan at napakalaki na ni Dear at nasa 7 buwan na rin siya sa amin. Habang sinusuklayan ko si Dear may nakita ko isang kuto kaya nilagyan ko na lang din muna siya ng pangkuto niya para kahit pa paano naman mamatay at hindi na dumami. Maikwento ko lang din ng mga nakaraang buwan din kasi medyo nakalimutan ko lagyan siya ng pangkuto at medyo dumami yung kuto niya kaya talagang inaagad ko siyang gamutin. Wala rin talaga kaming ginagamit na lamesa at medyo nasira yung lamesa namin kaya inayos ko na lang din at nilagyan ko na lang din muna ng tali sa ilalim at naputol kasi. Kanina din pala ay bumili ako ng mayulam at ilaga ko lang at ganito yung hitsura tinapon ko na lang din at talaga namang hindi mapapakinabangan. Pagkatapos nga lang din pala namin kumain na nagasikaso lang din ako at papunta kasi kami ng Bataan at birthday nung kapatid ng jowa ko. Medyo halos talaga nagdadalawang isip akong sumama at halos wala talaga kaming budget ngayon. Sabi ko nga sa jowa ko ay kahit papaano ay pumunta na lang din kami at sabi ko ibabawi na lang tayo sa susunod na taon. Medyo halos talaga nakakapanibago ngayong 2025 at hindi ko rin alam kung bakit anong nangyayari sa business namin. Pagkarating ko nga pala dito sa may Sampaloc, Manila ay dinaanan ko lang yung kapatid ng jowa ko at sasabay daw papuntang Bataan. Habang nagtitimpla pala ako ng kape, biglang may inabot yung bilas ko at pinaabot daw ng kapatid ng jowa ko na galing ibang bansa at pasalubong daw sa amin dalawa. Kaya sa kapatid ng jowa ko, shoutout dyan, maraming salamat sa pasalubong mo sa amin ng jowa ko. Halos din talaga pag pumupunta ng ibang bansa ay na hindi kami nakakalimutan padalahan ng pasalubong. Aba nga palang nakaupo ako dito ay biglang lumapit yung aking inaanak at nag-bless pa sa akin. Pagkadating nga namin dito sa may Sampaloc, Manila ay nagkape na lang din muna ako at halos malayo-layo pa din yung babiyahin namin at nasa 3 oras pa din, medyo traffic pa rin naman. Medyo halos nakakapagod din kasi mag-drive at napakalayo din kasi ng Bataan simula sa Laguna. Bigla nga palang lumapit yung inaanak ko at naputol daw yung laruan niya kaya dinugsong ko na lang din muna yung ulo at nagmamakaawa sa aking ayusin ko daw. Habang nakaupo ako dito sa may lamesa ay biglang inabot pa sa akin to ng kapatid ng jowa ko at ibinigay pa sa akin, napakarami naman kakot baka wala nang matira sa kanila. Haba din pala ako nagkakape dito ay bigla akong inabutan ng bilas ko ng Greyhound. Ito palang inaanak ko kahit gano'ng kaliit pa ay napakagaling ng mag-alaga sa sarili at talaga naman siya pa nagtapon ng pampers sa basurahan. Medyo halos may kalayuan din talaga yung biyahe namin at dumating na kami dito sa kapatid ng jowa ko. Medyo talaga na-stress lang ako sa biyahe at talaga namang napaka-traffic at ang tagal namin bago dumating dito sa Bataan. Pero kahit gano'n na napakatagal namin dumating ay kahit papaano na may safe kami dumating at nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pagkadating nga pala namin dito ay kumakanta pa yung inaanak ko, talaga naman nagpapaliwanag pa sa kanyang lola at napakalambing. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!